pinaka-iintay natin na game, no, which is the Frost Kingdom. So ngayong araw is nirelease na nila tong game na to, and syempre i-check natin kung ano ba yung mga dapat natin gawin once na nag-i-start pa lang kayo dito sa game na to, no. And guys, sa previous videos natin is nag-mint tayo dito ng mga Genesis boxes, no. So i-check natin kung ano na ba yung naging balita doon, and syempre kung pumasok na ba to sa ating wallet, no. So guys, huwag natin patagalin, no. Let's jump into Frost Kingdom. So guys, before anything else is pwede yung laruin si Frost Kingdom kung naka-PC kayo, naka-laptop, naka-mobile devices is pwede yan, no. So ang gamit nyo guys is Android, is pwede kayo nyan mag-download dito sa ating Google Play, no. So search nyo lang yung Frost Kingdom. Kung naka-iOS naman kayo is mag-download lang kayo nyan guys gamit yung ating App Store. So kung naka-PC kayo, meron din tayo guys PC version yan. So ako is naglalaro ako sa browser, and yung gamit ko is PC version, no. So guys, kung nasa Korea naman kayo, pwede kayo nyo mag-download gamit yung ating One Store. So ayun yung mga ways na pwede nyo laruin itong si ating Frost Kingdom, no. So ngayon naman guys is head over tayo sa kanilang Genesis Box Launchpad. Kasi last time is nag-mint tayo ng mga Genesis Box dito, and check natin kung ano na ba yung naging balita doon. Okay guys, so nandito tayo sa kanilang Genesis Box Launchpad, and makikita nyo dito na yung sale is closed na. So nakasold sila dito ng 632 Genesis boxes over 5,000. And para ma-check natin kung ano ba yung mga latest updates sa mga nakuha nating Genesis boxes dito, especially yung mga Ardaya natin, is nag-post sila sa kanilang Discord server. Yan. So notice Ardaya airdrop completion, no. So dito yung mga details ng page 1 and details ng page 2. So kung wala pa kayo sa Discord server nila, is ilalagay ko na lang yung link sa description. So para maging updated din kayo dito sa kanilang game, no. So guys, para naman ma-check nyo kung pumasok na ba yung Ardaya sa inyong wallet, is basically i-check nyo lang yung inyong CrossX wallet dito, no. So as you can see here, na pumasok na yung ating 511 Ardaya dito. Yan, so nandito na yung sa wallet natin, no. And para ma-check nyo naman kung magkano na ba yung value ng Ardaya natin dito, is basically punta lang kayo sa onchain.nexus/game tokens, no. So makikita nyo dito yung ating Ardaya, which is ayan, yung new. Click nyo lang yan guys, and basically makikita nyo na yung value ni Ardaya ngayong araw, no. So yan, makikita nyo dito, nag-pump siya from 0.93 and bumaba siya ng konti dito, around 0.61. And nag-pump ulit siya from 0.80 and bumaba ulit siya ng 0.70, no. So yan, medyo volatile yung galaw dito ni Ardaya. And para sa akin guys, yung nakuha kong Ardaya dito, which is around 511 yon, is i-stake ko yung 80% no, and yung 20% is gagamitin ko sa in-game, no. So makikita nyo guys dito yung total supply ni Ardaya, only 500,000 lang, no guys. Sobrang baba niyan when it comes to total supply, no. So para sa akin is bullish ako dito kay Ardaya, no. Iantayin ko na lang yung staking neto, and syempre mag-stake tayo dito, no. So makikita nyo din dito guys is pwede rin kayo dito mag-swap ng inyong 1 USD to Ardaya, no. Kung meron kayo dyan mga 1 USD sa inyong CrossX wallet, is pwede nyo gawing Ardaya yan. So ngayon guys is nandito na tayo sa kanilang game. So as you can see is naglalaro tayo sa kanilang PC version sa ating browser, no. So guys, ilang oras pa lang tayo naglalaro dito, and as you can see is yung ating castle dito is 23 na, and yung hero power natin dito is around 300k na, no. So yung level natin is 23. As you can see din is marami na rin tayo mga buildings dito, and yung ating mga heroes is meron na rin, no. So guys, first things first is kung bago pa lang kayo dito sa game ni Frost Kingdom, ang unang gagawin nyo is i-check nyo muna kung ano ba yung mga claimable, no. So guys, marami mga claimable kasi dito kay Frost Kingdom, no. For example, ayan, meron dyan mga claim rewards. Meron din dito guys mga special events, special packs yan. So guys, sobrang daming kiniklaim dito kay Frost Kingdom. So kanina lang is na-claim na natin lahat yun, no? So ayun yung unang-unang yung i-check, which is kung ano ba yung mga claimable. Especially guys, i-check nyo rin yung inyong mail, no? Kasi meron din kayo dito mga makiklaim na mga importanteng resources. So guys, ang next naman natin na gagawin dito after nyo mag-claim ng mga claimable is i-check nyo muna yung hero nyo. Yan, so yung hero dito guys is meron yung iba't ibang rarity, no? So for example, itong ating, yan yung Lancelot guys, no? So yung rarity niyan is R. So meron din tayo ditong SR, meron din tayo ditong SSR. So ayun yung ating mga rarities ng hero dito guys when it comes to Frost Kingdom, no? So yan, ngayon naman is ipapaliwanag ko sa inyo kung paano ba kayo makakuha ng hero dito. So as you can see in my inventory is meron ako ditong premium recruit order. So yung premium recruit order na yan is nakukuha ko lang yan while doing quest in game. So may mga claimable din dyan, is pwede rin kayo makakuha dito ng premium recruit order. And once na meron na kayo nito, is click nyo lang tong go.
So yan, makikita nyo dito, no, merong premium recruit, merong standard recruit, meron diyang skill research, friendship recruitment, meron din yan dyan. So guys, ito yung mga chances na pwede nyo makuha dito sa premium recruitment, no? So click natin yung preview and pwede kayo dyan makuha ng mga SSR Hero, SR Hero, meron din dyan guys na mga shards. So yung mga shards na yan is once na nakompleto nyo, is pwede nyo siyang ipapalit para sa hero, no? Yun. Dito naman guys sa ating standard recruitment is ang makukuha nyo is mga SR Hero naman yan, and meron din dyan R na hero. So meron din dyan guys mga shard and yung mga advanced hero XP and medium hero XP. So ngayon guys is ang gagawin natin, magro-roll tayo dito sa ating premium recruitment and sana makakuha tayo ng magandang rarities ng hero dito, no? So meron tayo ditong 72, no? So recruit tayo dyan ng 10. And yan. Yun, so nakakuha tayo dito ng SR na hero which is itong si Tomoe Gozen. So ngayon mag-recruit ulit tayo ng 10. Okay, so nakita nyo dito guys is may mga nakuha tayo ditong shard. So yung shard na yan, no? Once na nakompleto natin yung minimum amount para maging hero siya is pwede na natin yung ipapalit. So recruit again tayo. Yun. So guys, meron tayong nakuha dito na SSR hero which is itong si Prince Henry. Isa pa guys, last one. Oh, yun. So guys, nakakuha ulit tayo dito ng isang SSR hero and yung pangalan niya is si Temujin. So guys, ayun, no, maganda yung mga nakuha natin dito sa premium recruitment. And ngayon naman is punta tayo dito sa ating standard recruitment. So yung mga nakuha natin dyan is ayan, mga SR hero. So meron tayo dyan 20. So recruit tayo dyan ng 10. So nakakuha tayo dito ng mga shards. So recruit ulit tayo and ayun, nakakuha tayo dito ng SR hero which is itong si Yoshitsune. So ngayon naman guys, i-check natin yung mga hero na nakuha natin dito, no? Yan, so meron tayo dyang SSR hero. So guys, sa pagpapalakas ng inyong hero dito is maganda na palakasin nyo yung mas mataas na rarity which is yung SSR hero, no? So guys, yung mga hero natin dito is meron niya mga skill, no? For example, ito si Crippling Blow. So ayun yung skill ng ating SSR hero dito. So kung papalakasin nyo naman yan, i-click nyo lang itong plus sa baba. So guys, makikita nyo dito yung mga requirements para mapalevel up yung inyong heroes dito. So ito atin. So guys, gagamitin natin itong 10k natin, no? So yan, click lang natin yan. Quick upgrade tayo dyan. Ayun. So yung Temujin natin is nag-level 40 na siya, no? So yung max level reach na yan. So para naman mapa-increase yung star niyan, which is ayun, meron kayo makikita dyan na 5 star. So mas mataas yung star niyan is mas lumalakas yung inyong hero. So guys, para mapa-increase nyo naman yung stars ng inyong character is kakailanganin nyo ng shard niya, no? For example, ito, meron tayong shard ni Tomoe Gozen. So i-level up natin siya to 2nd star, no? So click nyo lang itong increase star. So yun. So from 1 star is naging 2 star na siya. Kasi meron nga tayong shard ni Tomoe Gozen dito. So ganun siya nag-work guys when it comes to increasing the star of your heroes dito sa Frost Kingdom. And guys, meron din tayo dito tinatawag na hero band. So yung hero band guys is once na nakulik nyo itong mga nakahilera na heroes dyan is may makukuha kayo dyang specific stats. For example, ito 2/2. Naka-own tayo ng 2 heroes in this band, no? So magkakaroon tayo dyan ng additional stats na infantry HP plus 10%. So click nyo lang itong activate and yun, makukuha nyo na agad yung additional stats na yun, no? So for example, dito rin sa baba, yan, meron tayo yung Ranger Attack plus 10% kasi nakuha natin yung 2 heroes which is itong si Merlin and si Yoshitsune. So activate lang natin yan. So yan, ganun siya nag-work guys sa ating hero band, no? So ang kagandahan dito is nagkakaroon tayo ng additional stats while getting more heroes dito sa ating game. So ang ganda ng features na to, itong hero band, no? So sobrang helpful yan para sa atin. So guys, ngayong alam nyo na kung paano nag-work yung ating hero dito. So ang papaaluhanin ko naman sa inyo is itong ating trial hall. So si trial hall guys is meron niyang specific quest, no? Meron diyang 40/40 quests per day, no? Pero nagre-replenish yan once na natapos na tong ating timer dito, no? So kunyari meron diyang 49 minutes. Once na nag-cooldown yan is may lalabas na mga quest dito. Pero yung quest na kailangan yung tapusin per day para may makukuha kayo ditong gem, which is ito yon. So after nyo makuha yon is may mga lalabas pa rin naman na quest dyan, pero hindi na yung counted sa daily natin, no? So ganoon siya nag-work yung ating itong ating quest na 40/40 yan. So guys, sample ko muna kayo, no? Para makatapos kayo ng quest dito kay Trial Hall is basically click nyo lang yung mga quest na yan and go nyo yan, no? After nyo i-go yan guys is click nyo lang yung go and may mga specific na quest na mission kasi yan, no? So meron kayo dyan magde-deploy. And for example, magde-deploy yan.
And punta ulit tayo dito sa ating trial hall. Ito naman guys is magmamining tayo dyan. Gawin nyo lang ulit yan and mag-auto-mine na yung inyong mga hero doon. So balik tayo sa city. Click nyo lang ulit yung mga specific quest dyan. No? So yan, may mining ulit dyan. Gawin nyo lang ulit yan. And then click nyo lang ulit yung trial hall natin. So may makukuha kayo dyan ng mga specific rewards. No? For example, natapos nyo na to. Yan, so may makukuha kayo dyan na tech optional chest. Meron dyan 5 minutes training speed up. Meron dyan XP. So ito yung pinakamahalaga yung XP, no? Yan, so sobrang dami yung pwedeng gawin dito guys sa ating trial hall, no? Yun, so may nakuha rin tayo dito guys na shard. So guys, ganun lang nag-work yung ating trial hall dito, which is sobrang basic lang yan. And marami kayong resources na makukuha. So make sure lang natapusin nyo to daily, itong trial hall natin kasi sobrang helpful niyan, especially yung mga nakukuha natin ng mga resources dyan. So guys, ngayon alam nyo na yung trial hall. So basically, ang next nyo naman na gagawin dito daily is itong ating quest. So yan, makikita nyo yung dito guys, no? Yung quest button natin. So yan, meron kayo dyang main quest. So yung main quest guys is progressive yan, no? So as long as may natatapos kayo dyan is meron dyan na dadagdag na mga bagong quest. So yung daily quest naman natin is meron siyang limit na 10 quests per day. So ang pinaka best tip ko sa inyo dito is unahin nyo muna tong daily quest bago kayo mag-proceed dito sa ating trial hall, no? Kasi mas importante itong daily quest kasi 10 quests lang to per day, yo. So yung ating trial hall kasi 40 quests per day yon. Guys, mapapansin nyo tong 60 dito sa atin. So ayun yung nakuha natin dito sa pagkagawa ng daily quest, no? So magagamit natin yan guys dito sa ating rank store. Yan, no? So meron tayo dyan 60. And makikita nyo dito yung mga pwede yung bilhin, no? So guys, magandang feature talaga tong daily quest kasi yung mga na reward na nakukuha natin is magagamit natin sa ating base, especially yung sa rank store, no? Yan, kung ano yung kailangan nyo is pwede nyong bilhin using ating merit, no? So yung tawag nun guys is merit. So guys, yun lang muna yung video natin for today about dito sa Frost Kingdom, no? So take note lang sa ating mga tip na binigay dito kasi mas maganda talaga sa mga gantong game is meron tayong strategy, no? Kahit sa pagdating sa questing dito, no? So I hope na meron kayong natutunan sa video natin ngayong araw. So yan, make sure lang na magawa kayo ng ating daily quest dito, daily missions natin, and especially, no, i-maximize nyo yung mga heroes nyo dito. So yan guys, no? Thank you for watching this video.